Di ba? So dapat, bigyan mo lang trabaho yung tao, may trabaho na, wala ka na problema di ba? Wala ka ng problema. Kaya yung mga tao dito pumipili. Yung mga tao, ito yung hanap buhay. Ba't mo pinasara? Ibig sabihin, tanga ka talagang mayor niyan. Yes po. Oo. Kuya Park, kayo ba ay naniniwala? Sa Manila, si Mayor Hezbo, kasi taga Manila to yung mga vendors, inaalis. Nililinis. Pagkalinis, pinabalik yung vendors. Ibang pala dito sa Pasay. Pinapasara. Walang trabaho. Walang pagkain, walang mabilyan. Di ba tangang labas mo nun? Oo, tama ka Kuya Park. Matatawag ka pa bang public servant doon? Gago ka kung tatawagin mong sarili mong public servant. Tapos yung hanap buhay ng tao, pinutol mo, gago ka nun. Kuya Park, itong pangalawang katanungan ko, kayo po ba'y naniniwala na ang pagsasara nitong Huawei Market ay isang political harassment? Sigurado. Kasi eto nakita ko, wala naman nakalagay dyan kung anong violation nila dapat nakalagay dyan yung violation kung may violation ng market. Pangalawa, kung merong violation, bakit yun open? Dito open, dito sarado. Bakit ba yung may-ari nito ay tumagpong mayor nung nakaraan o ano? O mas mura ang bilhin dito. O merong tinatayo si mayor na market niya. Gago marketing. Every market maliban. Oo, no? Okay lang kung masumpiya tayo ni mayor. Kaya di man problema niyan. Presidente nga, inaatake natin, mayor pa kaya? Yes, tama Mayor ka, ba? Kuya Park. No? Ating mga kababayan na apektado sa pagsasara ng Huawei Oo, Market. sa lahat ng mga apektado, dapat matuto kayong sumigaw, lumaban. Gamit ang ating mga bunganga. Huwag kayong matakot dyan sa mga politiko. Palamunin yung mga gago na yan. Palamunin natin ang mga mayor, politiko. Tayong nagpapakain sa kanila, tayong nagpaparal sa kanila. Mga batugan yung gago na yan. Hindi marunong magtrabaho yung mga gago na yan. Mga palamunin natin yan, kaya huwag kayong matakot. Kahit mayor pa yan, congressman pa yan, bakit? Ikaw ang nagpapakaon sa gago na yan. Ikaw ang nagpapakaon. Thank you very much. Ako po si Ate Weng ng Marco TV Broadcasting Network. Okay, thank you. Hindi po talaga nila alam na kayo dadating. Sinupresa namin dahil ayaw namin sabihin na kaya sila nandito dahil dadating kayo. Pero naman, guys, nakikilala ko po sa inyo ang ating Manggagawa Party List. Tama po? Kamanggagawa. Manggagawa Party List. Manggagawa Party List. Manggagawa. Manggagawa Party List. Ang ating House of Representatives na andito pa sa Luzon ng Pasay, si Kong Eli! Kong Eli! Bibilisan lang po natin kasi may isa pa akong meeting. Opo, Okay lang. pero papakainin natin kayo. Hindi, okay lang. Okay lang. Kanina pa ako nakahanda. Hindi, okay lang po. Walang problema. Hindi na kailangan maganda. Sige po, paano ba magiging process? Paano ba magiging proseso natin? Meron po kami dito kung sila po ay ngayon ay 30 days ang sarado po ang Huawei Market. At ito po ay political harassment dahil ako po ay tumakbong mayor ng Luzon ng Pasay. Ako po ay 3 terms ng City Council at ako'y partido nila. At almost 22 years na po ang palengke na to. Ngayon lang po nila hinahanapan ng mga putas. Hinihinga kami ng building permit, occupancy permit, at saka yung sanitary permit. Although bayan naman kami sa sanitary permit. Yun naman pong building permit, ayun po doon sa ISO Market. Nag-report ay ISO Market ko na itong binuksan po ng 2002 ay nagkaroon po doon ng building permit na nawala po sa tanggapan ng city engineer dahil nakuha po ng occupancy permit. At nagkadimandahan pa nga po yung city engineer at saka yung dating owner na to ni si Estrella Tanso. Ngayon po, sabi po namin, yung po pagkuha ng requirements sa para renewal, wala po doon nakalagay na building permit and occupancy permit. Sa renewal. Sa renewal po. Wala. Doon lang po sa new business po yun. Sa bagong business. Pero kayo Opo. matagal na. 22 na po to. 22 years. Opo. So 2025, Opo. Wala na po. hindi na kayo Hindi na binibigyan. kami binigyan. Pero mga previous years, binibigyan. Opo, diretso po. Since 2024, meron pa. Meron din po. Tapos 2025, wala na. Wala na po. Ano yun? Start of the year ng Nang start of the year ng January, 2025. renewal, 25. Opo. Wala na. Wala na po. Anong rason daw? Wala daw kami building permit and occupancy permit.
Pero sa mga previous na mga permit, hindi yun Hindi yun na. na kailangan. Hanggang ngayon po, wala po sa requirements. Wala sa requirement. Wala po. Wala rin dun sa website. Wala rin po. Wala Kahit sa puntahan niyo po. PPLO. Wala rin. rin po. Pero yun ang binubutas mo. Opo. Sabi nila may kulang daw, may mga permit daw kayo na kulang eh. Yun lang po. Yun lang, building permit, tsaka- and occupancy permit. The rest, Wala na po. okay na. Opo. You mean yung sanitation, Yung sanitary health. po, bayad po tayo. Bayad. Hindi lang ko nakuha yung certification. Ano pong response? Anong response ng City? Marami po silang pinadadala since December 2024. Ay nagpapadala na po sila ng iba-ibang kaso. So meron daw kami kulang since 2020 hanggang 2024, kulang daw kami ng bayad. Kaya binayaran namin with the penalty, 366,000. So binayaran, no? Storefront na Opo. bayaran. Lahat po. So may sinasabi silang kulang, inano nyo po, kinumply nyo na lahat. Kinukumply po May namin. may copy po tayo ng mga documents. May copy po. Opo. At meron kami ibang copy po Oh, na kasi po may kahit ano na lang, kahit at mag-emailan na lang po tayo. sige po. Yung card. Ano po? Si ma'am. Mamaya. Mamaya po, pag-usapan po natin pa paano yung palitan ng dokumento. Opo. So, ang butas lang na sinasabi ay building permit, occupancy, yun lang po. Pero previous years, wala po, no? Wala po. Hanggang ngayon, wala. Sige, Wala po. Kinausap nyo na sa city, wala. Wala po. Ngayon po, nag-a-apply po kami para sa expansion. May napanood po ako, sabi, may court order daw dito sa inyo. Wala po. Kami po nagdemanda sa kanila. Okay. May hearing po ako sa 22. Okay. Sila po dinimanda. Ilan po ang vendor? Ang vendor po, kulang-kulang 200. Kasama ang manggagawa, maabot ng kulang-kulang ng 500. Sige ho. Ganito po gagawin natin, no? Nandito po ako para mag-assist sa laban ng mga vendor kasi alam nyo naman, ang tinitindigan natin yung right to livelihood ng mga vendor. Gusto natin pagtuloy-tuloy yung... Okay. Okay, sige. Hello. Yan. So, ulitin ko lang po, nandito ang Kamanggagawa Party List para umasiste po dahil kayo ay bahagi rin ho ng sektor na nire-representa ng Kamanggagawa. Yung sektor ho na kinabibilangan nyo, pasok po yan sa informal economy na tinatawag. Formal kasi may employee-employer relationship. Informal, pasok po doon ng mga vendor. Ano naman po kalawak ang definition yan sa dole. Gagawin po natin, kaya napansin nyo, tinatanong ko po yung ilang mga dokumento. And before pa, saan po yung mga vendors association, pumunta ho kasi sa Gentry. Opo. At papatulong. Ang sabi ko ho, sige, pag-uumit ako, i-review natin yung mga dokumento. Binabanggit po ni Ma'am na compliant naman for the previous years. Pero ngayong taon, ay 2025, up until now, hindi na na-renew. So kaya natigil din yung basically operation ng market. At dahil sa pagtigil ng operation ng market, apektado ang kabuhayan ng mga vendor. So ang problema ho na nire-resolve natin ay una yung operation ng market. Dahil doon po na direktang nakaugnay yung inyong kabuhayan. Ang objective natin, hopefully, upon review at assistance po sa inyo, makapag-operate, hopefully. Kasi ang may handle po nito, kahit ano pong gawin natin, kahit po congressman ako, may kapasyahan po kasi nito at the end of the day ay yung local government unit. Nandito po ako bilang kinatawan sa House of Representatives para makita natin paano i-implement yung mga existing na batas. Nandun po ang trabaho ko bilang congressman, yung oversight function. So, bahagi po yan ang trabaho natin. So, gagawin po natin, hingi ako kay ma'am ng mga dokumento. Kasi binabanggit, wala naman sa mga nakalipas na taon, hindi naman hinihingaan ng ibang mga dokumento. Yung occupancy, tsaka building permit. So, nakakalungkot
pagpasok ng 2025, hindi na kayo binigyan. Hindi na ni-renew, basically. At doon na, umabot na dito. Kailan mo na sarado itong December 19? Bali, isang buwan na po So, ngayon. hindi man lang kayo nakapagtinda ng Pasko tsaka nung bagong taon. Meron ho bang city resolution dito? Sa... Hindi ko po alam eh. Wala. Tingin ko wala po. Sige po. Gagawin po natin ang assistance po na ibibigay namin sa inyo. Number 1, yung legal assistance, i-review yung mga paper. Tapos, kung maaaring sulatan yung mga relevant na mga ahensya at opisina, sulatan natin. Para maklarify ano ba talagang proseso. Kasi kung compliant, ito rin yung binanggit ko nung nag-usap sa Gentry, yung mga representante ho ng asosasyon ninyo. Kung compliant naman sa mga papel, sa mga requisito, sa mga requirement, anong rason para hindi mag-operate? Tama ho ba? Kung historical, ibig sabihin yung mga nakalipas, yung pagpapalayo natin, yung mga nakalipas na karanasan natin 2024, 2023, 2022, pababa. Hindi naman nire-require na gano'n. So bakit biglang ni-require at humingi ng ganong requirement po sa inyo? Mga tanong yan na gusto natin malinawan tayo pare-parehas. Malinaw mo? So yun po ang titignan natin. Makakaasa po yung opisina ko, a-assistihan kayo doon. Okay po? So, tunsulan din tayo sa mga opisina. No promises po ito. Baka namin, singilin niyo ako eh. Ayoko kasi nangangako. Gagawin na lang po natin yung mga po pwede nating gawin. So, yun po, susulat tayo sa mga opisina. Hingi rin po tayo ng pagpapaulak din po tayo kung pagbigyan tayo ng city, makausap, sana makausap tayo para po dito sa Huawei Market. Pangalawa po na tinitignan natin kung paano ay, kasi alam nyo, yung usapin ng politika, gusto ko lagi isang tabihan eh. Kasi tapos na eleksyon eh. Di ko ba? Pag tapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao. Tama ho? Nakapamili na, may nanalo na. Dapat isang tabi yung politika. Dapat hindi magkaliinan. Ang ibig sabihin ko po dyan, simple lang. Dahil tapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao, naglilingkod na nga yung mga nahalal, kung ano man yung nangyari nung eleksyon, dapat nung iniwan na nung eleksyon yun. Tawag doon sport. Diba? Kasi, kung yung galit, o hindi pagkakaintindihan, tinatawid, lagpas sa eleksyon, pamumulitin na ang tawag doon. Ayaw naman mo natin maipit kayo doon. Ayaw natin maipit kayo doon. Pero yan na yung nangyayari ngayon sa mga vendors ng Huawei, natural na resulta ng kung anong politika nagaganap dito sa Pasay. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Gusto natin tignan o iuna yung karapatan ng market na mag-operate as long as compliant sa dokumento. Hindi naman natin sinasabi, hindi tayo mag-comply. May nagsabi ba gano'n? Wala po. Wala naman, di ba? Mag-comply ba ang Huawei Market? Mag-comply naman eh. Dadaan tayo sa proseso. Papasok tayo sa proseso. Kung anong sinasabi na requirement, dadaan tayo doon. Mag-comply tayo. Kung anong sinasabi na kailangan ng mga vendor na i-comply, mag-comply tayo doon. Pagpapaloob sa proseso yun eh. Ayaw natin ng gulo. May gusto ba ng gulo dito? Wala naman gusto ng gulo dito eh, di ba? Ayaw natin pumunta doon dahil yung gulo, walang makikinabang dyan. Hindi makikinabang vendor dyan, hindi makikinabang si ma'am dyan, hindi makikinabang yung mga taga-Pasay dyan. Kaya ang gusto natin, resolbahin sa loob ng proseso. Kaya nandun muna tayo. Ngayon, ilalaban natin yan. Ilalaban muna natin yan. Kasama niyo ako. Kasangga niyo ako dyan. Ilalaban natin. As long as it is within the bounds of the law. Sinasabi lang nga ni Ma'am kanina, lahat may papel eh. O confident naman kayo, may papel. Kung yun natin, check natin. Tapos iniwalay yung laban sa politika.
Kasi kayo ho, alam mo, isang buwan na. Gutom na. Isang buwan na. Displaced worker na tawag sa inyo eh. Di ba? Walang tinda, walang kita. Wala namang binibigay na tulong. Di ba? Walang ayuda. Ito pa, dapat dito na pupunta eh. Displaced niya eh. Pero ibang usapin na yun. Tatawalan tayo mag-reference. Okay lang. Ayuda na yan. Okay lang po. Diba isang buwan na? Ang kahulugan niyan, bawat araw na hindi kayo nakakapagtinda, yung mga anak ninyo, yung mga pamilya ninyo, nagugutom, walang pambaon. Eh yung bill nyo sa kuryente, hindi naman tumitigil yun eh. Bill nyo sa tubig, bill nyo sa internet, renta, utang kay kumare. Utang sa management. Diba? Hinahunting na kayo, for sure. Opo, totoo po yun. Oo. Kaya nauunawaan ko saan kayo nanggagaling eh. Hindi naman kayo pupunta doon sa pagrarally kung hindi nyo nararanasan yung hirap. Ako po kasi supporter ng kahit anong pakilos, kahit anong kulay nyo, walang problema yan. Basta kumilos kayo, tumindig kayo sa karapatan ninyo, okay sa akin yan. Dahil kayo mismo, nilalagay nyo yung kapangyarihan sa kamay ninyo. Dahil kayo apektado. So yun po ang ginagawa natin. No? Thank you po. Yun po ang gagawin natin. Hindi po ang una tuloy natin pagkikita, huwag po kayo mag-alala. Inangako ko yan sa mga representante yung nakaraan. Pangulo. Sabi ko, pagbalik ko mula Kalibo, pupuntahan ko kayo, nandito ako. Thank you po. So, susunod ko, nakikita pa po tayo. I-review lang muna namin kasi ayokong pangunahan yung proseso. I-review muna natin yung mga dokumento. At, ma'am, nagko-commit ako sa inyo. Salamat po. Ipapaano natin sa... Wawi po ako. Ako si Wawi. Oo nga po, si Wami. Wawawi. Sa inyo nakapangalan, alam mo na. Naintindihan ko na yung buong lahat. So okay po tayo doon sa proseso. Naunawaan ko ng lahat yung proseso. Kasi baka mamaya nagmamadali kayo, sinabi ni Eddie! May proseso tayong pagdadaan. Malinaw ho, hindi po ako Superman. Hindi po ako tagapagligtas ninyo. Diba? Magkakasama tayo, ituring nyo ako na kasama ninyo. Dahil pag magkakasama ang turingan natin sa isa't isa, malapot yun. Diba? Kasama tayo eh. Ano man pagdaanan natin, ilalaban natin yan. Pangalawa ho, yung Vendors Association ho ba rehistrado sa DOLE? Hindi pa. Tutulong po kami sa pagpaparehistro sa DOLE. Madali lang po yun. Bibigay lang namin sa inyo mga dokumento sa si Jose. Si ano po, si Presidente. Yung coordinator namin, may coordinator kami dito. Ito, si Mang Jose. Kuya Jose, Kuya Jose. Si Jose, may mga papadala po kong dokumento dito para sa DOLE registration for Workers Association. Ano ang kalagahan na rehistrado kayo sa DOLE? Number 1, ang kalagahan nun yan, may legal identity kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Pag kayo ay nakipag-usap, hindi kayo basta-basta ay eksipurahin. Bakit? Kasi may pagkakakilanlan kayo eh. Kinikilala kayo ng Department of Labor and Employment bilang lehitimong samahan ng mga maninda dito sa Wawi Market. At dahil kayo ay may tsapa, may pagkakakilanlan under the Department of Labor and Employment, anuman yung mga papeles, sulatin, mga correspondence, sulat, dapat aksyonan officially. Dahil pag hindi inaksyonan, paglabag sa ARTA Law, Anti-Red Tape Authority Law. Saan dapat anuman ang opisyal na sulat, mensahe, communication ay dapat aksyonan. Diba? 3, 7, 15, 20. Ilang days? 21? 21 days. Malino, tutulungan namin kayo ma-accredit. Pag po kayo mag-alala, hindi nyo kailangan pumastos doon, mura-mura lang yun eh. Laking gagastusin doon yung mga papel, provide na namin sa inyo, samahan namin kayo sa DOLE, maparehistro. Ang kailangan lang mo namin kausap doon ay yung opisyal ng
ng asosasyon. Presidente, board, wala pa kayong CDL, may pro forma na ho lahat ng dokumento yun. Malinaw ho? So, i-release rin mo natin yung inyong asosasyon. Okay po? Para, kumbaga, parang SEC yun SEC. Kung wala kayo SEC, hindi magdole. Kadole, mas madali, mas mabilis pa. Ano po ang patutunguhan nitong ginagawa natin? Paparehistro yung vendors, tutulungan doon sa yung management doon sa mga papel. Ang objective po natin, again, ay panumbalik yung operation ng Wawi Market. Yun po ang objective natin. May mga nakakarinig, definitely, baka umabot to sa munisipyo, sa City Hall, hindi nyo kami kalaban, ayaw namin ng gulo, papaloob kami sa proseso. Ang gusto namin, kabuhayan ng mga manininda, mag-operate ang Wawi Market. Yun ang gusto natin. Ilalaban natin yung karapatan natin sa ayon sa mga nakasulat sa batas. At may pakiusap tayo, nawa, umabot to sa City Hall, kung ano man yung nangyari nung eleksyon, Kalimutan na. itabi na yun. Itabi na yun. 200 vendor ang apektado ng hindi pagkakaintindihan na ito. 200 pamilya. 200 pamilya na may anak na pinapaaral, may kamag-anak na pinapagamot, may binubuhay, may mga anak, kamag-anak. Naway maging bukas ang City Hall. Yun ang pakiusap po natin. Naway maging bukas ang City Hall sa usaping ito. At willing naman, nag-i-extend nga tayo ng di ba? Kamay, di ba? Tapos na kasi election Yan mo ang problema. Yan mo ang problema natin. So, kung nung palalimin yung usapin na yan, laging ang apektado sa pangayan, sa politika ay ang mga ordinaryong Pilipino. Di ba pa kayo sa akin? Sawa tayo doon. Nakakapagod daw. Usap ko lang yung kaibigan nating kapitan dito na isa. Si Koiki. Kakasawa kasi ang apektado kayo. Pero nyo, hanggang gabi nandito po kayo. So yun po, okay po. Malinaw po sa lahat ang proseso na pagdadaanan natin. So magde-deploy na lang po kami ng team dito na tututok. Nakikipag-ugnayan sa inyong asosasyon at sa management. Tapos susulat po. Ano man yung gagawin po namin, ipapaalam namin sa inyo. Update namin kayo. Para alam nyo rin yung prosesong pinagdadaanan natin. Malinaw ho? Para hindi kayo bulag sa kung anong inaabot natin. Kasi ayoko ho na itong laban ay hindi nyo pagmamayarihan. Anong ibig sabihin ko dyan? Kaninong laban tong sa Wawi Market? Hindi pa kayo sure. Kaninong laban tong sa Wawi Market? Sa inyo. Sino magpapanalo ng laban na to? Kasama niyo lang ako para ipanalo yung laban ninyo. Magkakasama po tayo. Okay. O yun. Meron po bang tanong? May gustong ilinaw? Habang may ilang minuto pa tayo? Kayo din muna natin si Bob. Kailan pa may gusto pa kayo tanong? Gustong ilinaw? Wala na? Asan na? Vice. Si yung association po nasa? Kayo, Vice. Yung Vice Mayor. Ay, Ayun. meron ka ba daw gusto linawin? Baka may, boss. May gusto ka ba Baka may gustong linawin? ilinaw. 1 month. Wala. Ako na lang po, Kong. Sige. Opo. Una po, maraming po salamat sa panahon at sa oras. Malaking bagay po sa Wawi Market Vendors po ang inyong pagdating at nagkaroon po ng pag-asa. Nadagdagan ang pag-asa natin, di ba? Parang gutom na kayo. Ang amin lang po kaya ang tatagan namin lalo ang loob namin dahil namin dito kayo sa namin. Umaasa po kami na ang lahat na ito ay makukuha sa usapang paupo,
mahinahon ang usapan at sana po kung sa lahat ng oras ay maging kabahagi namin kayo. At maraming po salamat. Oo naman. Laban lang po tayo, laban. Laban. Ayan, dahil pa kayo nasa, di ba? So, yun po. Kung wala ng tanong, o di kayo na pata kayo nagalit kayo kumain. Kain na muna tayo. Ayan, kakain si Pong! Bibilisan lang natin.